Itong source code ng online voting and counting system, sinelyuhan at i-turn over daw dito sa Commission on Elections. Ang international certifier kumpiyansa na hindi madaling mahahak ang mga sistema. Kaugnay niya, narito pang mga balita at ilang development sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Formal nang sinelyuhan at itinurn over ng Pro-VNV President Mr. Jack Cobb ang source code ng online voting and counting system. Nagpapatunay ito na ang nangyaring trusted build ay naging matagumpay. Ang susunod na hakbang dito ay ang local source code review ng Department of Science and Technology at Department of Information and Communications Technology. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hinihintay na lamang nila sa ngayon ang approval ng Bangko Sentral ng Pilipinas para i-deposito ang mga source code. Sa kasalukuyan, hawak na ng poll body ang Election Management System, Automated Election System, Consolidated Canvassing System at Online Voting and Counting System. Ayon naman kay Mr. Cobb, inaasahan na sa Abril makakapag-issue na ng report sa Technical Evaluation Committee. Kapag ito ay kanilang naaprubahan na, ay dadaan na ito sa poll body muli. Aanya, marami pang kailangang gawing paperwork kahit pagkatapos ng local source code review. Kaugnay pa nito, kumpiyansa naman si Garcia na wala nang makikitang malaking problema sa local source code review dahil ito ay dumaan na sa international review. Ang pagsasagawa ng local source code review ay bahagi na lamang ng batas, kaya ito ay kailangang gawin. Wala nang problema yung mismong system. The system works, the system is functioning properly. Will this be now accepted by the different entities? Tatanggapin ba yan? So yun ngayon ang itetest na nila. So ACM, CCS, and EMS, including the DRE on the ACM, that's all done. It's partial CCS for this reporting, and that functionally still works, nothing's broken, things of that. So I would say we're probably 80% done with all of testing, maybe even 85% done with all of testing. Samantala, kumpiyansa naman si Mr. Cobb na ang sino mang susubok na i-hack umano ang system ay mahihirapan dahil sa mahigpit na security na nilagay nila. Anya, kakailanganin ng oras at resources ang mga hack dahil ito ay hindi madaling gawin. Dagdag pa niya na hindi pa sila huli sa timeline na kanilang sinet. I'm not saying it's almost impossible. I'm saying it's very difficult and it has security in depth in the system. Sa iba pang balita ngayong araw din ay pumirma ang Komisyon, Department of Social Welfare and Development at National Council on Disability Affairs ng Memorandum of Agreement para sa darating na halalan. Sinabi ni Garcia na mahalaga ito upang mapag-usapan pa nila ang guidelines pagdating sa pamamahagi ng ayuda at katuwang din nila ang ahensya pagdating sa voters education ng matatanda, may kapansanan at estudyante. Dagdag pa ni Garcia na mag-hire sila ng support staff para sa persons with disabilities sa araw ng halalan. Ito ang kanilang commitment para sa mas inklusibong eleksyon sa Mayo. Siyempre po, yung kaya tayo nakikipagmawa sa DSW, napakadami po kasi namin na tie-up, katulad halimbawa ng voters education sa mga benepisyaryo ng 4Ps. At siyempre magandang pagkakataon ito upang kahit paano ay makapag-usap kami kahit maiksi lamang doon sa mga ayuda na pamamahagi nila at yung concern ng Commission on Election, kasama na rin yung mga kondisyon ng ating pong nilatag. At siyempre, ito pagpapatibay ng ating relasyon sa DSWD. Napakalaking tulong din po kasi sa amin ng DSWD sa pagpapalagana po ng mga kaalaman sa mga nakatatanda, mga may kapansanan, at siyempre, yung mga estudyante na nakikinabang din sa mga ayuda ng DSWD. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotonera para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo!